Kung ang ganda at lupit ng kuha ng picture ay hindi naman dahil sa camera at may camera ka naman, bakit mo kailangan mag-upgrade? At kung mag-upgrade ka, bakit hindi naman pwede basta-basta magpalit o lumipat sa ibang camera system? Yes, Mingo. Ayun no, kausap ko yung camera. What is up guys, 8 here and welcome to another video. Alam nyo ba na ang pagpili mo ng una mong camera ang isa sa mga importanteng desisyon na gagawin mo sa pagpasok mo sa photography? Kasi posible na yung camera system o yung camera brand na makukuha mo ay yung camera brand na gagamitin mo forever. Yes, pwedeng may forever sa photography. Yes, Mingo, bad trip ka na? Magkwekwentuhan lang tayo dito sa video na to habang nagsishare ako sa inyo ng opinion at experience ko. Huwag mo ko arangan. Magkwekwentuhan lang tayo dito sa video na to habang nagsishare ako sa inyo ng mga opinion at experience ko tungkol sa pag-upgrade ng camera system. Yes! Sa mga sumusubaybay dito sa channel natin, alam nyo naman siguro na ako ay isang Fujifilm user. And yes, Fujifilm ang camera na madalas kong ginagamit o pwede ko na din sigurong sabihin na ang Fujifilm ang main camera ko. Pero hindi ko to pinopromote. Just to be clear, I am not promoting any camera brands. This video is not sponsored and I am not connected or promoting any photography equipment supplier, lalo naman sa camera brand. Mingo, saan na ba lumabas? Daming balahibo ni Mingo. Yan, ayos na. Ang pinopromote ng channel natin ay photography at ang ganda ng Pilipinas. And I want to clear any bias. Malaya akong gumamit ng kahit anong camera brands at malaya akong sabihin ang opinion ko sa kung ano man yung gusto kong sabihin sa kahit anong brands. Camera is just a tool for us photographer for capturing moments. Siyempre, kung may hindi magandang review sa isang bagay o kung ano pa man yan, hindi natin yan dapat pinopromote. At kung may maganda naman dun sa isang bagay, regardless of brands, dapat binobroadcast natin yun para makatulong tayo sa photography community natin syempre. Tatapatin ko na agad kayo. At alam ko naman na alam nyo na rin to. Lahat ng bagay o to be more specific, lahat ng camera regardless of model or brands, meron niyang pros and cons. May positive at meron ding negative. Diba ang dami ko pang mga pinagsasabi? Bakit ba natin to pinag-uusapan? Dumating na kasi yung bago nating camera. And syempre, Fujifilm pa din. So unboxing muna tayo. Very quick unboxing lang. Syempre, paperworks. This is pretty basic unboxing kasi this is just a camera body. Pwede kasi kayong bumili ng camera lang without the lens and pwede kayong bumili ng camera with the lens or yung merong kit lens. Ito yung mismong camera. Look at that. Tingin ko ito ay battery and then yung charger. USB Type-C to Type-C cable. Meron siyang strap. Ano to? Nalagyan dito sa gilid kung gagamitin mo siya sa rig, sa video para mas safety yung wire, yung mga i-connect mo sa kanyang mga cables. So this is the latest battery of Fujifilms or dito sa mga X series nila na camera. This is the NPW235 na battery. Mas malaki to kesa dun sa lumang battery. So mas malaki siya yung capacity niya. Syempre mas malaki yung capacity, mas maganda. So itong XH2S, wala pala siyang charger na kasama. Ang charger niya mismo is yung mismong camera. Kaya pala meron tayong ganito na USB Type-C. Oh boy, hindi pa nila sinama. Dapat isama. So kung gusto mong bumili ng charger netong NPW235 na battery, bibilin mo siya separately. So ang gagamitin natin dito para sa charger is ito lang yung flat. Tapos tatabi na natin tong mga plug. So itong strap na kasama niya, kagaya rin to nung strap sa XH1. Yan yung makapal na strap na foamy. Maganda tong strap na to actually. So ito na lahat yung laman ng box. Syempre isang battery lang yung kasama niya. Kaya kung bibili kayo ng camera or ng body, maganda rin na samahan nyo na rin ng extra batteries pa kasi consumable na maituturing din yung battery. So ano ba yung meron dito sa camera na to? Well, this Fujifilm X-H2S is Fujifilm's flagship camera.
As of this time of recording, ito yung pinakamataas na model ng camera ni Fujifilm in APS-C sensor category. Ito rin yung may pinakamahal na price. Syempre, with the latest specs na meron siya. Ngayon, bakit ako nag-upgrade? Hindi na ba kaya ng camera na ginagamit ko yung mga kailangan kong picturean? Well, kaya pa rin naman. Magbabago ba yung mga shots ko dahil bago na yung camera na gagamitin ko? Hindi naman siguro. Siguro may magbabago for the better in terms of quality of the photo kasi obviously mas bago at mas premium yung specs ng camera na to. Pero ano ba yung bago dito? Kung meron man na major improvement tong camera na to na desirable para sa mga photographers, ang masasabi ko lang ay syempre mas maganda na yung low light capability niya. Syempre yung autofocus speed at yung subject tracking nito talagang napakabilis na kumpara dun sa mga mas naunang camera models. Mas smooth na rin halos lahat ng function nito kasi syempre latest processor ang gamit niya. Then isama mo pa yung mga latest features like IBIS, battery consumption, frame rates, latest film simulation, ports and connection at yung iba't iba pang feature na pwede nilang ilagay sa isang modern mirrorless camera na good for photo and video. Syempre, nandito na din. At syempre kung nanggaling ka sa same system o sa mga mas mabababang model ng camera in the same brands, mararamdaman mo talaga na mas superior ang specs na meron ang camera na to. Halos lahat kasi ng model ng Fujifilm X series na try ko na since 2013. From XE1, XM1, XA series, X Pro 1, X100, XT10, XT20, XT30, XT1, XT2, XT3 hanggang dito sa Fujifilm X-H1 na paborito natin at ginagamit natin ngayon in this talking headshot. Halos lahat talaga ng model ng camera ni Fujifilm na try ko or at least nahawakan ko. Either I have them personally or someone lent it to me for me to use. And so far, satisfied naman ako sa mga nagamit ko na mga camera. Except dito sa Fujifilm X-T3 na ang daming issue once na lumabas na at ang hirap na ipa-repair. Pero overall, Fujifilm is my personal choice. And kahit na medyo luma na yung mga camera na ginagamit natin, ayos pa rin naman sila at wala akong problema lalo na pagdating sa quality ng kuha. Satisfied at masaya naman ako. So why upgrade? And bakit same pa rin yung system na dapat mong bilhin? Kagaya nung una kong sinabi, hindi ka pwede basta-basta magpalit ng camera system. Kasi unang-una, madami ka ng investment sa system na pinili mo to satisfy your personal taste. Imagine nakaipon at nakabili ka na ng iba't ibang mga lens and accessories. Tapos bigla kang lilipat sa panibagong camera brand. Ang laki ng gastos mo nun kasi magpapalit ka ulit ng halos lahat ng lens para magamit mo ng optimal function yung camera. Kaya nga kung magsisimula ka pa lang sa photography, mas maganda talaga na may alam ka muna kahit yung basic lang. Kahit mga theories lang o yung basic understanding how to compose a good photo at yung behavior ng light para sa proper exposure. Na mula doon, mas magiging sigurado ka na sa gusto mong pasukin na photography. By the way, madami nga pala tayong lesson and tips about photography dito sa channel. So if you want to know more about the basic, hanapin nyo lang yung Photography series and please watch them kung may time kayo. Again, pag may alam ka na kahit basic photography lang, somehow maiintindihan mo na yung specs ng camera na kailangan mo. Camera na kailangan mo to best achieve the shot that you want with less effort. Kasi any camera system naman talaga is capable to achieve almost any shots. Kailangan mo lang maglagay ng more effort to compensate sa kakulangan ng specs niya. Pagkabili mo kasi ng camera system, dyan na magsisimula yung style mo at yung workflow mo. Yung camera system mo, dyan ka masasanay at mahasa. Tapos, dyan ka na magbibuild ng investment mo sa photography. Siguro bigyan natin ng dalawang classification yung mga photographers. Yung una, enthusiast photographer. At yung pangalawa, yung professional photographers. Mapa-professional or enthusiast photographer yan, darating yung pagkakataon na mag-upgrade yan. By choice o kung minsan, no choice. Mas pag-focusan natin yung mga professional dito sa video na to. Kasi I'm sure naman na mahahagip din natin yung mga enthusiast. At makaka-relate pa rin sila kasi yung mga professional photographers, 99% enthusiast din yan. Technically, as a professional photographer, darating ka dun sa point na no choice ka na kaya mag-upgrade ka na.
no choice kasi talagang mapapa-upgrade ka na kasi may problema na yung ginagamit mo na camera at beyond repair na nga. Yung kahit pa ipa-repair mo, babalik at babalik pa rin yung sira niya. At na-experience natin yan dito sa Fujifilm X-T3 at sa Canon 5D Mark III dati before kami nag-X-T3. Pero in fairness dito sa X-T3 na to, nag-ROI naman siya bago lumabas yung mga sira niya. And more or less, umabot din siya ng mga 5 years. Kaya medyo okay lang. Ngayong digital age kasi ng photography, pwede na rin natin sigurong tawagin yung mga camera body na isa sa mga consumable item ng isang professional photographer. Pero ito nga kumukuha sa atin ngayon, ito Fujifilm X-H1, going strong pa din. Kung saan-saan na natin siya sinabak, pero goods na goods pa din siya. And may mga camera models pa rin siguro na talagang build to last. Sa mga photographers dyan, meron din ba kayong ginagamit na camera na sobrang tagal na at satisfied din kayo sa output niya? Share nyo naman sa comment section sa baba. Isa pang dahilan ng no choice upgrade ng mga professional photographers ay yung dahil nag-ROI na yung camera nila o talagang dumating na yung regular issue ng camera nila. Usually yung mga ganitong senaryo, pumapasok to sa in-house photographers or mga brand ambassadors and influencers. Sa mga in-house photographers, regular talaga na nagpapalit o nag-upgrade yan ng camera gears. Kasi mabilis naman mag-ROI yung camera at syempre para mas efficient at walang aberya yung trabaho. Kahit gumagana pa yung camera na ginagamit nila, much better na meron na agad na kapalit. Kasi tandaan nyo, consider as consumable din talaga ang camera body. At kung worth million and billions naman na yung project na nagawa nyo gamit yung camera, hindi na rin masama na mag-upgrades din, di ba? Sa mga ambassadors and influencer naman, syempre dapat laging bago yung mga camera na sponsored ng mga brands na may hawak sa kanila. Itong mga sinasabi ko dito ay yung mga obvious lang ha. Baka kasi i-bash nyo ako kasi hindi naman ako camera ambassador. Tapos kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko. Kaya siguro, just take what I'm saying just like a pinch of salt, ika nga. Pero isipin nyo to. Imagine niyo kung yung isang camera ambassador or influencer na yung gamit niya na camera is yung camera na 5 to 10 years ago na model tapos ang ganda pa din ng kuha. Syempre 'di ba hindi good for business 'yon. Paano may magkaka-interes sa mga mas bagong camera models na i-release nila, di ba? Kaya natural lang na to boost their promotion na bigyan ng bagong camera yung mga ambassadors and influencers. In conclusion, hindi mo naman talaga kailangan mag-upgrade lagi-lagi ng camera or ng gears mo. As long na gumagana naman ng maayos yung camera na ginagamit mo at nakukuhaan mo naman yung mga shots na kailangan mo o mga hinihingi sa'yo. Pero kung marami ka talagang budget, hindi rin naman masama na bumili ng bago at mag-upgrade lang ng mag-upgrade anytime you want. Kahit anong klaseng photographer ka, professional man or enthusiast, bilin mo lang kung kaya mong bilin. Pera lang yan at maikli lang ang buhay, sabi nga nila. Kung sa tingin mo, mas magiging masaya ka kasi nasa iyo yung latest camera gears and equipment, edi go lang. Pero tandaan mo na yung ganda ng composition, yung story at yung iba pang mga technical aspect ng photography, mas nakasalalay yan sa may hawak ng camera. Overall quality ng isang photo in terms of sharpness, efficiency, and convenience ang kayang i-provide ng mga latest camera gears and equipment. Which is sapat na din naman talaga for an upgrade para makasabay sa mabilis na advancement ng camera technology. Latest man yung gamit mo o hindi, nagbabala ka man mag-upgrade o hindi pa, basta masaya ka naman o kaya mo naman maging masaya at makontento sa kung ano yung meron ka, ayos na yun. Basta ang mahalaga ay masaya ka sa photography. Kasi yun lang naman yun. So that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV and I hope you got something from this video or at least I got you entertained. Don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!